Good afternoon, everyone. It's a beautiful Sunday, and we're so glad to be here together with you at the Avenue Village. It's truly a blessing na tayo po ay muling magkasama-sama on this beautiful Sunday afternoon to celebrate the love and grace of our Lord. And alam mo, love, as we reflect the past weeks, we remember that only God can truly transform our lives, change our hearts, and direct our path. And Village, we may not always understand the plans that God has for each and every one of us, but we can trust that He will lead us to His goodness and abundance. Kaya naman, Village, let us take a moment to acknowledge the challenges that we may have faced and give thanks for the strength and guidance that God has provided for each and every one of us. That's right, Ma'am Bebs. And because Jesus showed His compassion and extended His grace to all of us, tayo din po ay papakita rin natin na na-extend din po natin yung love na nanggagaling po sa ating Panginoon sa mga kasama po natin ngayong hapon. That's why it calls us na batiin naman po natin yung mga kasamahan, mga katabi po natin ngayon at sabihin, I'm glad you made it here today. Sige po, batiin po natin yung mga kasama natin. We're glad that you made it here today. And also, we would like to extend our greetings to our online viewers via YouTube. Welcome po sa ating online praise and worship gathering. So, Village, let's continue to spread the love and joy and inspiration by sharing our official YouTube channel link, The Avenue Village, to our friends, families, and loved ones. And this time, let us praise and worship Jesus, not just for what He has done, but for who He is, our gracious and loving Savior. Let us celebrate His grace that overflows freely within us. Village, let us open our hearts and minds to His presence as we sing songs of praises and worship. Wala pong iba kundi tayong sa ating Panginoon na buhay. Let us desire to encounter Him once again on this beautiful Sunday afternoon as we unite in worship and joyful praises. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos na buhay. Yan. Happy Sunday po sa atin pong lahat. Happy Sunday po! Ayan, so share ko lamang po sa inyo palagi pong ipinapaunawa po sa akin ng Panginoon sa lakbayin po na ibinibigay niya po sa atin. Na sa bawat paghakbang nga po natin sa buhay, may mga pagkakataong hindi po talaga natin alam kung saan po tayo pupunta, hindi po natin alam kung ano po yung gagawin po natin. Pero sa gitna po ng paglalakbay po na iyon, lagi pong may gabay at pagsama na nagmumula po sa Kanya. Kaya sa atin pong aawitin, paalalahanan po natin ang atin pong mga sarili na sa bawat dilim, may liwanag po na naghihintay. At sa bawat paglalakbay, may Diyos po tayo nakasama. Kaya sama-sama po tayong magtiwala dahil sa Kanyang mga kamay, tiyak po ang atin pong patutungan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Siya po ang ating awitan. Malayo po tayong awitan ng Panginoon. Lumilipas bawat araw ng bukas, ngunit pag-ibig mong wakas hindi pa rin kumukumpas. Sa paghambang tirim na lang kung anong nakaraan, basta susunod sa'yo, O Diyos, maglilingkod, maghahangad.
ko sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tutulungan mo ang puso ko, umayon lang sa nais mo. Sasama ko sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Kahit pa may dilim sa latasin, ay tutuloy sa lalakayin. Magtitiwala ang puso ko sa'yo, O Diyos, sasama ako. Sa pagsisilipin ng nakaraan, O Diyos, di ka nakuha. Mga pangako mo'y nakamtan, dakila ang iyong katapatan. Narito muli sa aming harapan, lakbayin dapat lagpasan. Ikaw, Jesus, ang siyang susundan, hindi magpapaiwan. Maghahangang mga ngarap, kahit katumbas man ay hirap. Ibibigay ating buhay sa iyong kamay, iaalay. Sasama ko sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tutulungan mo ang puso ko, umayon lang sa nais mo. Sasama ko sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Kahit pa may dilim sa latasin, ay tutuloy sa lalakayin. Pagtitiwala ang puso ko sa'yo, O Diyos, sasama ako. Sasama ako sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tutulungan mo ang puso ko, umayon lang sa nais mo. Sasama ako sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Kahit pa may dilim sa latasin, ay tutuloy sa lalakayin. Magtitiwala ang puso ko sa'yo, O Diyos, sasama ako. Sasama ako. Sasama ako. Sapagkat, O Diyos, wala na pong takot sa amin pong puso. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami kailanman iiwan, na sa amin pong bawat pagsunod, O Diyos, hindi niyo po kami pababayaan. Sapagkat ikaw ang yaman na amin pong tinitingnan, O Diyos, aming Ama. Sambahin ka, Panginoon.
sa libong buhay. Hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayong pagmagsakit ng isang taglay, ilalahad bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Tinatatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalapit ng awit. Minsan pawitin po natin sa Panginoon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang Sige po, minsan panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa Panginoon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Nagtatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit ng awitin. Sapagkat ano pa kung saysay po ng buhay, O Diyos, na makamdaman po namin ang lahat po ng bagay. Ngunit wala ka po sa amin pong buhay, O Diyos. Ito po'y wala pong kabuluhan. Ito po'y wala pong saysay, O Diyos, aming Ama. Kaya, Panginoon, naririto po ang aming pong buhay. Bilang aming pong pasasalamat, O Diyos, sa kabutihan ninyo pong ginawa. Hayaan niyo pong paglingkuran ka po namin. Gamit po ang buhay na inyo pong ibinigay po sa amin, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Ang buhay ko sadyang lahat lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko
po, Panginoon. Dahil kayo nga po ang siyang nagbago po ng amin pong buhay, Panginoon, aming Ama. Nagkaroon po ng saysay at kabuluhan, O Diyos. Kaya, Panginoon, naririto po ang amin pong buhay, ang amin pong puso, O Diyos, aming Ama. Iniaalay at ibinibigay po sa inyo bilang handog po ng amin pong pagsamba po sa inyo, Panginoon, aming Ama. Sapagkat kulang po ang salitang salamat, Panginoon, upang matumbasan, mabahiharan, Panginoon, ang kabutihan na ginawa niyo po sa amin pong buhay. Kaya, Panginoon, sambahin ka, O Diyos. Wala pong ibang tinatakila, tinatanghal, kundi ikaw, aming Ama. Pinupuri ka, O Diyos. Sambahin ka. Sa iyo po namin maingat na binabalik pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakil at pasasalamat sa pinakamataas, pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Aming Amang banal na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at ng lupa. Yung Diyos na marunong, Diyos na nakakaalam ho ng lahat ng aming alalahanin, dalahin, iniisip, Panginoon, at pinanggalingan. Panginoon, lumalapit kami sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Katagpuin niyo ang bawat isa. Sa inyong salita, sa aming pag-aaral, sa mga awitin, Panginoon, aming Ama, mangusap po kayo sa inyong kaparaanan. Paging sa mga kwento, O Diyos, Panginoon, ay mangusap po kayo. Kayo ay Diyos, Panginoon, at marunong. Alam niyo ho, Panginoon, ang aming patutunguhan. Kilala niyo ho kami, O Diyos. Salamat po sa inyo sapagkat kayong Diyos, hindi ho nagpapabaya, kayo'y Diyos na nagbabalik, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami narito, O Diyos, hindi ho yun chance. Hindi ho yun, Panginoon, by chance lamang. Kundi, Panginoon, ito ay inyong itinakda na kami ho ay narito. At makatagpo ho kayo, marinig ho ang inyong salita. Salamat po, kayo po ang itinataas sa lahat ho ng amin ng pag-aaralan, sa amin hong buhay, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pabalikan ho natin ang atin hong series sa Acts, at andun na tayo sa Acts 9, 23 to 31. Ngayon ho, nung narinig ninyo, yun ho yung conversion ni Saul, kung saan ho binulag ho siya ng Diyos. Kasi itong si Saul, alam niya naman na mamamatay ho ito ng, di ba, alam ginagawa niya, gusto niyang patayin yung mga Christians, no? Yung mga followers of the way. Sabihin natin, followers of the way. Yan. Kasi gusto niya hong, yung mga Hudyo ho, nung time na yon, pakinggan natin mabuti yung history, no? Mula pa ho Old Testament to New Testament, no, wala pang New Testament. Yung Old Testament, mula pa ho ng Old Testament, from Genesis to the prophets, no, hanggang kay Malakay, alam mo yan ang mga Hudyo, no? Alam mo nila na may pinangako ho na Messiah na dadating. Ngayon ho, sila, hindi nila, dumating ho yung Messiah, imagine nyo ho, sa dinami-dami mga 200 plus na prophecy, na may dadating ho na tagapagligtas, mga 200 plus ho, madami ho yun eh. Lahat ho, after 500, mga 500 years, o 400 something years na nahimik ho ang Diyos. Kasi ho, ganito yan. From Genesis to Malakay, yun ho yung Old Testament. Meron, tapos ngayon, New Testament, bago ho magkaroon ng New Testament, meron hong silent ears, kung saan ho, hindi ho nangusap ang Diyos. Mga 400 taon ho siguro yun, or 500 years na hindi ho nangungusap ho ang Diyos. Kasi noon, from Genesis to Malakay, nangungusap ho ang Diyos sa pamamagitan ho ng mga prophets. Okay, malinaw ho yun. So, after ho nung silent years ho na yun, na tahimik ho ang Diyos, wala siyang pangungusap, dumating ho si Jesus at lahat ho ng mga prophecies na nag-point, lahat ng mga prophecies na yon, ang pinopoint ho si Jesus. Imagine nyo ho kung saan siya ipapanganak. After 500 years, di ba? Imagine nyo ho yun.
After 500 years, may pinanganak ho sa Sabsaban, may pinanganak ho sa Bethlehem. Meron hong star, meron hong... Alam niyo ho, lahat ng prophecy na yon nag-point ho kay Jesus at lahat ho patunay na si Jesus ho yung Messiah. Ang ibig sabihin ho ng Messiah ay tagapagligtas. Lahat ho ng evidences na yon na nakakasulat sa kanilang sa Bible ho nila, hindi ho nila pinalawalaan si Jesus. Nakita ho natin. Kaya ito ho, nung meron na hong followers of the way, nabuhay na ho si Jesus, no? Tapos umakyat na ho siya sa langit, tapos nangaral na ho itong mga apostles. Ito si Paul, di ba? Hindi niya tinatanggap na si Jesus ho yung Messiah, yung tagapagligtas na dumating, na yung prophesy ng Old Testament. So, ang ginawa niya, yung mga followers of the way, kasama ho siya doon sa mga pumapatay. No, parang kasama siya, yung kay Stephen, doon ho siya nung pinatay si Stephen. Ina-aprobado niya ho yun, mataas ho ang kanyang katungkulan, no, as a Pharisee. Pero dumating ho yung time kung saan ho, binulag ho siya ng Diyos kasi papunta na ho siyang Damascus. At alam niyo kung anong gagawin niya sa Damascus? Papatayin niya ho yung mga tagasunod ho ni Kristo ho doon. Pero along the way, binulag ho siya ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Saul, diba? Why do you persecute me? Tapos, yun na yung kwento last Sunday, at nung nabulag ho siya, dinala ho siya kay Ananias, at pinag-pray ho siya, tapos may mga nalaglag hong kaliskis sa kanyang mata, tapos nakakilala ho siya mismo sa Panginoong Hesus kasi si Jesus ho mismo ang nag-present ho ng mabuting balita kay Saul. So ito na ho tayo sa verses 23 to 31, atin nung masahin. After a while, some of the Jews plotted together to kill him. Gusto na hong patayin si Saul, They were watching for him day and night at the city gate so they could murder him. But Saul was told about their plot. So during the night, some of the other believers lowered him in a large basket through an opening in the city wall. Tinakaso siya ng kasi nag-aano na ho siya, nakakilala na sa Panginoon, nangangaral na ho siya tungkol sa Panginoong Hesus, tungkol sa mabuting mabalita. Nalaman ho ng mga Hudyo, no? Kaya ho, gusto ho siyang patayin. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Kaya isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe sa buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pamangalan ni Jesus. Kaya mula noon si Saulo ay kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Alam niyo, basahin lang natin yung sa Galatians 1. Kasi ang kwento ho nito ay kaugnay ho doon sa Galatians 1. Ngayon simula nung last Sunday, inaaral natin si Saul, no? Yung Saul is his Roman name. Roman name ni
ni Saul yun, at uso ho nung time na yon na dalawa ho ang pangalan. No? Ayun ho yung Paul, yun ho yung Greek name niya. Si Paul ho, halos sa New Testament, halos siya ho yung nagsulat nun. Philippians, Galatians, Ephesians, Romans, madami ho siyang books na sinulat ho sa New Testament. Almost lahat ho ay siya. So, pagdating ko sa Galatians, ito ho yung makikita natin. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. Dito ho natin makikita na ang nag-share ho kay Paul, ay ang Panginoong Hesus. Kasi sabi niya diyan, the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by the revelation from Jesus Christ. No? So next ho, for you have heard of my previous way of life in Judaism. No? Yung Judaism ho, yan ho yung religion. Listen, yan ho yung religion sa Old Testament na mga Hudyo. Sabi nga ng Diyos, ayaw niya ng Sabi niya, kung may religion, ito yung religion, tumulong ka sa mahirap. Sabi niya, ito ang gusto kong religion, tumulong ka sa mahirap, di ba? Kaya pag inaral ho natin yung context ho noon, pag ho yung religion, gawa ho ng tao, ayaw ho ng Diyos noon. Lagi ho natin iisipin, pag may nabasa ho tayo sa Bible, context is key. Ibig sabihin ho noon, pag nagbasa ho kayo sa Bible, hindi yun babasahin na isang verse lang ho yun. Hindi ho ganun yun. Pag nagbasa ho kayo at nag-aral, hindi isang verse lang ang kukuhanin mo tapos sasabihin mo, ito na yun. Ito na ang meaning nun. Hindi ganun. At saka hindi ho tayo nag-i-interpret. Listen, pag nag-aral ho ng Bible, hindi mo i-interpret. Kaya hindi ho natin ginagawa yun dito, di ba? Yung, basahin mo nga to. Ano sa tingin mo yung sinasabi sa iyo ng Panginoon dito? Ano kung sa tingin mo ang meaning nito? Hindi ho ganon. Bawal ho yun, hindi natin ginagawa yun pag nagba-Bible study. Bawal ho yun kasi ang meaning ho ng salita ng Diyos ay hindi ho manggagaling sa atin, kundi manggagaling ho sa Kanya mismo, sa Kanyang salita. Kaya basahin mo yung verse, basahin mo sa taas, basahin mo sa baba, nandun ho ang explanation nun. Kung wala ho doon, nandun sa kabilang chapter, i-explain niya yon. Kung wala ho doon, nandun sa kabuuan ho ng book, kailangan mong basahin. Kaya ho, sabi ho dyan, for you have heard of my previous way of life in Judaism. Yan ho yung religion nila noon. How intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. Wawasakin niya ho talaga. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. Grabe ho tong si Paul. Ano ho siya talaga? Angat ho siya sa iba, magaling ho siya eh. Matalino ho tong si Paul. Tuloy lang ho natin, but when God who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. My immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was. Hindi niya ho minute niya na agad yung mga naging apostles ho noon, sina John, sina Peter, hindi muna niya pinuntahan. Sabi niya, I didn't go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. I returned to Damascus, then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing is no lie. Bakit ho natin binasa yon? Para makita ho natin, kasi yan ho yung kadugtong ho, yan ho yung pangyayari doon sa binasa natin sa Acts. Kasi hindi natin maunawaan yung Acts, parang ang bilis naman ng pangyayari na nagpunta na agad sa Jerusalem. Yung pala ho, makikita natin dito, dumaan muna siya sa Arabia, pagkatapos ho ng kanyang Damascus experience. Sabihin nga ho natin Damascus experience. Ito ang pangyayari kay Paul nung binulag ho siya at nakakita ho siya. Ang tinawag ho siya ng Diyos. Sa Damascus ho yun.
ang tawag ho natin doon ay Damascus experience, di ho ba? Tapos after ho no, nung Damascus experience niya, pumunta ho siya ng Arabia. Kaya ang tawag ho natin doon ay Arabian experience. So ano kayang ginawa niya doon? Ano ho? Sa Arabia. Malamang ho ay siya ho ay naghanda. Naghanda bago ho siya sumabak ho sa laban. Nag-training, ano ho, nag-aral, ayan ho, no. So makikita lang ho natin dito, no, kung mula ho dun sa mamamatay, ano ho, naging mangangaral ho siya, naging apostle ho siya ni Jesus, at siya na ho ngayon yung, ano ho, papatayin. Si Paul ho ay number 1 nun ho sa mga tao na gusto talagang tugisin ho ang mga tagasunod ho ni Jesus. Ngayon, alam niyo yung kasabihan ho na ano, kung anong tinanim, siyang aanihin. Diba? Kung anong tinanim mo, what you sow, you will reap. Kaya ayan ho, diba? Nire-reap niya na. Pero meron lang ho akong meron akong ilang bagay na gusto ko hong maunawaan natin sa pagbasa ho natin nung 23 to 31, to 30. At meron ho, makikita lang ho natin doon na meron ho 3 stages to Christian maturity. Yun nung iba, mabilis lang ho doon sa first stage, tapos pagdating ho doon sa second stage, na-stuck. Yun naman hong iba ay ang tagal na ho doon sa third stage at never na hong na-reach ho yung full maturity. Ito ho yun, no? Ito yung stage 1. This is easy. Di ba pag nakakilala ka, yung una, new birth, nakakilala ka na born again ka. Natandaan ho natin yung born again, sabihin natin born again. No, pag sinabing born again, nakakilala ka sa Panginoong Hesus. Sabi doon ay maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? May ipanganak na muli. Paano may ipanganak na muli? Paano daw ipapanganak na muli? Kailangan daw ipanganak sa Espiritu. Ibig sabihin, pag kumilala ka ng totohanan kay Jesus bilang iyong Lord and Savior, ikaw ho ay ipapanganak na muli in the Spirit. Naunawaan ho natin. Yun ho ang tinatawag na new birth. Sabihin natin new birth. Yan. So, new birth is stage 1. After ho ng new birth ay stage 1. This is easy. This is easy. Ito ho yung easy part. Ayan ho yung at once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Ayan. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Alam niyo ho, sabi ng mga tao, ito ho yung easy part. Di ba na-astonish ho yung mga tao, nagulat sila, sabi nila, di ba ito yung mamamatay dati ng ito yung mga tumutugi sa mga Christians, ito yung nandoon si Stephen. Tandaan niyo ho ba yon, yung kwento ni Stephen? Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. That's the easy part. Ikaw, nakakilala ka sa Panginoon, attend ka dito, okay naman sa inyo, masaya naman, di ba? Easy part. Sino hong akala wala hong stages ang spiritual maturity? Well, malalaman nyo na mayroon hong stages ang spiritual maturity. Next so is, ito, time, success ho yung niya, pagkikipag-debate niya sa mga sa synagogue, sa mga Jewish brethren niya. Kasi si Paul ho, meron ho siyang natural abilities na makipag-usap, makipag-debate, matalino ho siya. Madami ho siyang extensive ho yung kanyang knowledge, para makipag-debate, panalo ho siya sa mga debate. Kaya lang ho, first stage lang ho yun this is the easy part, The next part ho, the next stage is, this is difficult. Sabi nga ho ni
ni Dr. Stanley, sabi niya ay, Saul's plans for persecuting Christians in Damascus took a strange turn. Pakinggan natin. He had entered the city blind and left in a basket. Ironically, he became the object of persecution. Persecute na siya. Kaya ang tanong sa atin, anong stage ka na? Pinagbabawalan ka na ba? Ilan sa inyo yung pinagbabawalan? Stage 2 na ho yan. Buti nga sa atin, pinagbabawalan lang. Sa kanila, papatayin eh. Kailangan pa sumakay sa basket eh. Para makatakas. At yung third stage ho, this is impossible. Ito ho yung 26 to 30, yan ho. Imagine nyo, si Saul ho, bumalik ho sa Jerusalem. Na pagdating niya ho doon, wala ho siyang place, wala ho siyang kalalagyan. Ayaw ho sa kanya ng papatayin ho siya ng mga Hudyo. At yung mga Christians ho doon, ayaw siyang hong tanggapin. Hindi ho siya welcome. Bakit? Kasi suspicious ho sila na baka patayin ho sila o isumbong Yun ho yung part na impossible. Wala ho siyang kalalagyan. Nila na ho sa atin yung nasa third stage. Ito ho yung part kung saan sa lakbayin mo sa Diyos, ay dumating ka na doon sa dead end ng buhay ninyo. Na dead end ka na. Sa pagsunod ko sa iyo, Panginoon, dami ko nang dinanas, ganyan-ganyan. Parang wala lang sot, Panginoon. Nandun ka na sa impossible. Pero, si Paul ay dumating doon sa after ng stage 3, sabi natin stage 3. Ano yung unang stage? This is easy. Pangalawa, this is difficult. Pangatlo, this is impossible. Okay? After nung this is impossible, alam niyo kung ano nang sunod? Yes, spiritual maturity na. At umabot siya doon, Kasi alam nyo, Christianity, listen, Christianity is not easy. It is not difficult. Christianity is impossible. Imposible na magawa mo na nakayanin mo na maging isang totoong Kristiyano kung wala ang Diyos. Ito na yung impossible. Ito na yung part kung saan ikaw ay helpless na. At nananangan ka na lang doon sa kapangyarihan ng Espiritu na kumilos sa buhay mo. Kaya nga ang ganda eh. Kaya pagdating mo doon, nananangan ka na sa kilos ng Espiritu sa buhay mo, sa kapangyarihan ng Espiritu, yun na yung part, yun na yung time kung saan ikaw ay spiritually mature na. Kaya tanongin nyo kaya katabi nyo, anong stage ka na? Galing kasi pag tiningnan nyo lang pag tiningnan nyo si Paul, sobrang galing niya. Di ba sinabi niya kanina, advance nga siya pagdating sa Judaism eh. Kaya lang kung gusto lang ng Diyos na mag-recruit ng CEO type na individual, wala titingnan lang yung resume ni Paul, ni Saul, Saul of Tarsus. Kaya lang sabi ni Chuck Swindoll, sabi niya, God doesn't recruit leaders like a corporate headhunter. Ang Diyos hindi tumitingin sa resume. Ang Diyos hindi tumitingin sa resume. Kasi yung solid resume, maganda lang yan sa umpisa. Kaya lang para maging prepared ang isang tao para sa paglilingkod sa kingdom ng Diyos, kailangan ay ma-overhaul yung ating character. Resume umpisa maganda yan eh. Kaya lang yung character ang napakahalaga. Sabi nga ni Chuck Swindoll, a deconstruction followed by a follow season and then in time, a reconstruction. Talagang i-deconstruct ng Diyos. Kaya wala yan sa galing. Minsan nakala natin
Pag magaling tayo, prepared na ho tayo. Ang dami nating alam. O sige, graduate ako ng ganito, dami kong alam. So, isang araw, may isa ho akong kausap, papauwi, galing ho dito nung Sunday. Hinatid ko ho. Ito ang taong to, matalino. As in, matalino. DOST scholar, hindi ba matalino ang DOST scholar? Gano'n ho kahirap ang DOST exam? Mahirap po yun. Tapos engineering. Tapos sa engineering, sa buong, kasama ko siya doon sa top 15. Top 15 ng mga estudyante, yung mga matataas ang grades. Pero alam nyo, hindi siya graduate on time eh. Bakit? Yung thesis niya hindi mapasa-pasa, hindi mapirmahan. Sabi ko, honest question, honest answer, sabi ko, sa tingin mo, sinong mas yung mga kaklase mo ba na nakagraduate na, DOST scholar ba yung mga yon? Noong high school ba yung mga yon ay highest honor? Yung valedictorian ng class? Sabi ko, honest question, sinong mas matalino sa inyo sa tingin mo? Ikaw o yung mga yon? Humble naman ho ang taong to. Pero sabi ko sa kanya, ikaw eh. May mga tao doon na mas matalino ka. Pero, ang tanong, bakit hindi ka nakagraduate? Bakit yung thesis mo hindi na-approve noon, tapos hindi na-approve ngayon, tapos ngayon yata ho na-approve na. Ito lang, mga last week. Pero imagine nyo ho yun, ang tagal, halos dapat graduate na siya nung August, tapos nung December, dapat graduate na siya. Pero bakit hindi? Matalino ho tong tao na to. Sabi ko sa kanya, alam mo, baka nandun ka sa Haran. Alam niyo yung Haran? Alam niyo yung Haran? Di ba si Abraham ho, nung nasa Haran ho sila, dinala ho ng Diyos sa Haran. Kasi ho, may pinagawa ho ang Diyos sa kanila doon pagdating sa Haran eh. Doon niya ho tinawag ho si Abraham. Sabi niya, lisanin mo ang bayan ng iyong ama. Di ba? Minsan ho yung Haran, ang tawag ho natin doon ay harang. Harang, di ba katunog naman? Harang. Sabi ko, baka nasa Haran ka. Baka may sinasabi sa iyong Diyos, hindi ko alam. Malay ko kung ano sinasabi sa kanya ng Diyos. Hindi ko alam kung ano sinasabi sa kanya ng Diyos. Kaya lang, sabi ko, matalino ka naman, dapat pasa ka na dyan eh. Pero bakit hindi mapirma-pirmahan yan? Sa totoo lang ho, ayos na. Imagine nyo yung thesis nila. Ang thesis ho nila ay yung bunot. Yung bunot ho na, yung hash, coconut hash. Yung bunot ho na yon, gumawa ho sila ng machine. Malaki ho yung machine nila. Pinatesting nila sa UPLB, pinatesting ho nila yung resulta. Yung hash, magiging paper tissue. Magiging tissue paper. No, tapos, yun ho, yung may nipis ho yun. Kung pwede daw ho yung sa table, pwedeng pang ganyan. Tines ho yun sa UP pa. At pasado ho lahat. Alam niyo lang kung anong inaantay, pirma. Pero, sabi ko sa kanya, hindi na mapipirmahan. Alam niyo yung pag-aantay, napipirmahan lang naman. Pero hindi ho napipirmahan. Sabi ko, baka may sinasabi sa iyong Diyos. Kaya nga ho, sabi ko doon sa isa na nagsalita ho dito, sabi ko ho sa kanila, baka may sinasabi sa inyo ang Diyos. Kasi, alam niyo ho, sa isang Christian, listen, wala hong aksidente na nangyari lang. Lahat o sa isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Lahat ho yan, may malamang kinakausap ka ng Diyos. Kaya ang tanong ho sa atin, minsan may mga nangyayari ho sa atin, paulit-ulit. Di ba, Panginoon, kailangan ko na nga ng ganito, tapos nangyari naman to. Anong sinasabi mo sa akin, Panginoon? Dapat ho yun ang tanong natin. Lord, sabi mo sa akin dito. Minsan, Lord, kailangan ko na nga ng tulong mo, pero maya't maya, sunod-sunod, kamalasan ang natatagpuan ko. Di ba? Pero buti pa yung iba,
ano lang, relax-relax lang, tulog-tulog lang, di ba? Kaya, kung resume lang ho, no? Ang titingnan, isa kasalanan natin ho na pag magaling ka, matalino ka, ano na, okay na, ikaw na yung gagamitin ng Diyos. Kaya nga sabi ko ho doon sa dalawa, baka naman may sinasabi sa iyo yung Diyos. Hindi ko lang aling-aling, baka tinatawag ka na ng Panginoon. Pero sila lang ho at ang Panginoon yun eh. Grabe ko itong si Paul, no? Inano muna ho siya ng Diyos eh. Dumaan ho siya doon sa impossible. Ano ho? May ginawa ho sa kanya ang Diyos na para manangan ho siya, hindi sa kanyang sarili, kundi sa Espiritu. Kasi pag binalikan ho natin yung last, sige nga ho doon sa last verse, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Ang ganda ho, no? Long stages, easy, difficult, and impossible. Ngayon ho, pag dinala na ho tayo ng Diyos, listen, kasi lahat ho tayo dadaan dyan. Bago ho tayo maging spiritually mature, ano ho, ito ho, kapag ang Christian life mo naging impossible na, the believer must learn the all-important concept of surrender. Sabihin natin surrender. No, yung surrender ho, it doesn't mean quit. Hindi ho ibig sabihin ay quit, magki-quit ka. Kundi i-recognize mo the Christian, ano ho, the surrendered Christian, listen, recognizes his or her own powerlessness. Ang Diyos ho, kung gagamitin ka ng Diyos, hindi ho siya babatay sa resume mo. What do I mean? Ang ibig sabihin ho, hindi ho siya babatay dun sa galing mo, kundi babatay ho siya kung ikaw ay fully surrendered ho sa Diyos. Kaya nga ho, dinala ho ng Diyos si Paul doon sa stage na impossible. Kaya nga ho, sabi ho ni A.W. Tozer, meron ho tayo dyan. Sabi niya, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he hurt him deeply. Ganon din ho yung sabi ho ni Alan Redpath, when God wants to do an impossible task, He takes an impossible man and crushes him. Hindi ho yun para sabihin na ang Diyos natutuwa pag nasasaktan ang kanyang mga tao. Ano ho? Ito lang ho, kapag dumadaan ho ang tao doon sa painful recovery, usually ho, ang sunod na ho dyan ay spiritual surgery. Sabi ho ni Chuck Swindoll. Kaya nga ho, kapag ang tao ho sobrang nakasandal ho sa kanya hong galing, hindi ho siya mapakinabangan ng Diyos. Pakinggan niyo ho ha. Kapag ho ang tao ay sobrang galing at siya ho ay nakasandal ho sa kanyang kakayahan, never ho siyang gagamitin ho ng Diyos. Kaya nga ho sabi dyan, when God wants to do an impossible task, He takes an impossible man and crushes him. Ang title nga pala ho natin ngayon, ano ho, ay A New Name Written Down for His Glory. Kung meron ho tayo makikita ho na dito ho, ito ho, this is a lesson on surrender. Ito ho, ang kwento ho ng kay Paul na ito, this is a lesson on surrender. Ilan ho sa atin yung hindi pa talaga fully surrendered sa Diyos? Na kaya hindi ka magamit-gamit ng Panginoon mightily, fully, sa buhay mo, sa mga anak mo, sa family mo, kasi hindi ka naman fully surrendered sa Diyos eh. Meron ho dalawang bagay no, na nais kong iwan sa inyo patungkol ho sa pag-surrender ho natin sa Panginoon. Number one ho, in our growth in Christ, God does everything possible to neutralize the flesh. Ulitin ko lang, in our growth in Christ, God does everything possible to neutralize the flesh. Anong ibig sabihin nun? In our growth in Christ, sa paglago daw ho natin kay Kristo, pakinggan ho natin mabuti kasi ang importante ho nito. In our growth in Christ, God does everything possible to neutralize the flesh. Ano ba yung flesh? Sa Bible ho, lagi ho nating nababasa yung flesh.
Sa Tagalog, ang tawag ho dyan ay pita ng laman. Ayan ho ay dinescribe ho ni Paul sa Romans 7. Ito ho yung Christian's nature that is sold into bondage to sin. Pag binasa ho natin yung Roma 7:14, anong ibig sabihin nito? Babasahin ko lang ho ang sinabi ni Chuck Swindoll. Sabi niya, it represents the part of the believer that continues to make decisions and take actions consistent with his or her old habitual sinful way of thinking. Okay? Listen. It represents the part of believers that continues to make decisions and take actions consistent with his or her old habitual sinful way of thinking. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, ang mga decisions ho natin, hindi na natin kinoconsider ang Diyos. Tama? Nagtatanong ba talaga kayo sa Panginoon dati? Panginoon, anong gagawin ko sa ganito? Nagtatanong ba talaga tayo dati? Sa Diyos? Kinoconsider ba natin talaga? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kinoconsider natin, Panginoon, gagawin ko ba tong ganito? O nagdi-decide na lang tayo naturally? Kasi ho yun ang flesh. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yun ho yung flesh. Yung decision making ho natin noon ay dinadrive ho ng flesh. Ano ho yun? Paano mo masasabi na dinadrive ng flesh ang decision making ho natin noon? 1, leads to self-sufficiency. Ay, sasabihin mo, kaya ko naman yan. Self-righteous ka. Hindi naman ako tama ako, ganyan. Self-interested attitudes, self-motivated outcomes. Yan o yan puro self. Ang spiritual growth require ho niyan ay magtagumpay ho ang Espiritu ng Diyos ho sa atin. At yun hong old, sinful, self-oriented perspective ho natin, hindi na ho natin, maibaon ho sa hukay. Kaya lang ho, madami ho sa atin ay stubborn. No, ano ibig sabihin ng stubborn? Di ba, mabagal ho nating matutunan yung tinuturo ho ng Diyos. Bakit? Kasi magaling ka educated ka experienced ka di ba? Malakas ka. Tapos driven ka pa. Di ba nakaka-survive ka nga sa mga, wala ka pa sa Panginoon, nakaka-survive ka nga yung mga mahihirap na pangyayari sa buhay mo. Di ba? Naniniwala ka na may ma-accomplish ka sa buhay mo, di ba? Ang kailangan lang natin, konting tulong ng Diyos. Di ba? Yan ho Ang tingin ho natin konti lang kailangan kong tulong ng Diyos. Ito sabi ni Chuck Swindoll, the Holy Spirit works to put that perspective to death. Yun ang nais ho, no? Sabi diyan, in our growth in Christ, God does everything. The Holy Spirit does everything possible para patayin ho yung atin ng flesh. What is the flesh? Yung old self ho natin, the old self-sufficient self na hindi ho nananangan ho sa Diyos. Kaya kapag nananangan ka pa sa sarili mo, na ito, galing ko to Ito, kasi matibay ako. Kaya konting tulong mo lang, Lord, ang kailangan ko. Yung Holy Spirit ang mission niya, patayin ho yung flesh ho sa atin hong buhay. The Holy Spirit works to put that perspective to death so we can truly experience His power. He doesn't take up residence in believers to help us carry out our agendas. Kasi minsan ganito ang tingin natin sa Diyos Panginoon, di ba nananahan ka sa akin? Para yung mga plano ko sa buhay ay matulungan mo ko. Yan kasi ang alam natin di ba? Para yung mga plano ko sa buhay, tutulungan mo ko doon. Kaya lang hindi ganun. Kaya nananahan ang Diyos sa atin
para tayo ho ay maging parte ng plano ho ng Diyos. Naunawaan po natin? Kaya ho nananahan ho ang Diyos sa atin is that to make us part of His plan. It's not to make God part of our plan, but to make us part of God's plan. Hindi naman nun nangyayari yan overnight eh. Pero unti-unti ho yan. Kasi sabi ng Diyos, He who began a good work in you. Diba? Ang Diyos ho magpapatuloy nun until maging kumpleto ka ho sa harapan ho ng Diyos. The Spirit gradually and sometimes painfully peels back each finger so He can replace what we want with what we need. Ang ganda ho nun, sinabi ni Chuck Swindoll. Sabi no, sometimes painfully peels back each finger so that he can replace what we want with what we need. At kapag ho, napatay na ho, na-neutralize na ho ng Holy Spirit o yung flesh, yung reliance ho natin sa atin ng mga sarili, eto na ho yun, a feeling of uncertainty takes over. Diba hindi ka kasi kapag kapag self-reliant ka, kapag self-sufficient ka, kapag yung asang-asa ka sa sarili mo, diba alam mo kung anong gagawin mo eh. Akala mo lang 'yon. Diba alam mo yung mga plano mo, alam mo pupunta next year, alam mo kung anong gagawin mo. Pero once na pinatay na ng Diyos ho yung flesh, ito na ho yung time kung saan ho at ang Diyos na ho yung mamumuna sa buhay mo. Ito na ho yung time kung saan ho uncertain na. Hindi mo na alam. Hindi mo alam kung saan ka darating ng Diyos. Kaya nga ho last Sunday, di ba, tanong natin, will you go without knowing? Masan Diyos nagsabi, papunta ka ba? Minsan mapifeel mo, minsan mapifeel natin na, sabi ni Chuck Swindoll, sabi niya, it looks like the world has turned its back. You were so effective one time, but no longer. Sabi niya, that feels terrible, but in fact, it's a great sign of progress. Your Father in heaven, your Lord, knows exactly what it takes to strip away the energy of the flesh so that you can become receptive to relying upon His power. Ganda, no? Kasi pag tinanggal na ho ng Diyos lahat ng pananangan mo sa sarili mo, ito na ho yung time kung saan wala ka nang ibang hahawakan kundi ang Diyos. Kaya nga minsan ho, sabi natin, di ba? Yung hindi mo malalaman na ang Diyos lang ho yung kailangan mo. You'll never know that God is all you need when God is all you've got. Diba? You'll never know that God is all you need until God is all you've got. Kaya nga ho, dinadala ho tayo ng Diyos sa impossible eh. Para ano? Para hindi ka na manangan sa sarili mo. Wala ka ng ibang hahawakan, di ba? Diyos na lang. Para masabi mo, pag nanalo ka na, no? Para pasabi mo, pag nanalo ka na, Panginoon, hindi ako yun eh, ikaw yun eh. Pangalawa ho, the work of ministry requires surrendered saints. All servants of God must surrender their wills and accept the truth of their own powerlessness to allow the will and power of God to flow uninhibited. Anong ibig sabihin? Lahat daw ho ng lingkod ng Diyos ay kailangan hong isurrender ho ang kanilang will and accept the truth na wala ho silang kayang gawin and allow the will and power of God to flow uninhibited, na hindi ho nyo hinahadlangan ang pagkilos ho ng Diyos. Magtatapos ako sa isang tula, sabi niya ho dyan, when God wants to drill a man,
and thrill a man, and skill a man. When God wants to mold a man to play the noblest part, when He yearns with all His heart to create so great and bold a man, that all the world shall be amazed, watch His ways, watch His methods, watch His ways. Pag meron daw hong gustong hubugin ng Diyos, meron daw siyang papagawa, isang dakila na gawain, sabi niya, when He yearns with all His heart to create so great and bold a man, that all the world shall be amazed, watch His methods, watch His ways. Next. How He ruthlessly perfects whom He royally elects. How He hammers him and hurts him, and with mighty blows converts him into the trial shapes of clay, which only God understands. Ang ganda, no? Kapag gagamitin ka daw ho ng Diyos, sabi niya, pupukpukin ka daw niya eh. At sasaktan ka niya, with mighty blows, converts him into trial shapes of clay, which only God understands. Kaya pag may dinadaanan ka ngayon, na hindi mo maintindihan, Lord, hindi ko maintindihan, ano bang ginagawa ko naman eh, ano Lord, hindi ko maintindihan. Bakit 3 beses na akong bagsak? Bobo ba ako, Panginoon? Alak tingin mo may kinalaman yun sa pagiging bobo mo o matalino mo. Into trial shapes of clay, which only God understands, while His tortured heart is crying and He lips beseeching hands. How He bends but never breaks, when His good He undertakes. How He uses whom He chooses, and whichever purpose fuses Him, by every act induces Him to try His splendor out. God knows what He's about. Tayo ay tumayo. Tayo ay manalangin. Di ko alam kung anong stage nyo eh. Kung sa pagsunod nyo sa Panginoon, stage 1 ba kayo, stage 2, stage 3? No, I don't know if nandun na kayo sa impossible na stage. Pero sabi nga ni A.W. Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until He has hurt him deeply. And similarly, sabi ho ni Alan Redpath, when God wants to do an impossible task, He takes an impossible man and crushes him. And kung nandun kayo sa impossible part, kung wala ho kayo, dadating ho kayo doon, isa lang ho ang gusto ng Diyos is that we surrender our wills to His will, to abandon our ways for His ways. Alam mo ng Diyos kung ano ho yung ginagawa niya. Sabi ho nung tula, God knows what He's about. Huwag natin kalimutan yan. Alam mo ng Diyos kung ano ang ginagawa niya. He will be faithful to do His part. Pag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, sundin mo na. Kasi alam ng Diyos yung ginagawa niya. Alam ng Diyos yung pinagagawa niya sa iyo. And He will be faithful to do His part. Our part is to surrender our wills to His will and to abandon our ways for His way. And as we sing this last song, after our closing prayer, bigyan na ho natin sa Panginoon kung ano hong hinihingi ho ng Panginoon sa atin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ibinibigay ko na ho yung will ko sa inyo. Hindi na ho ako lalaban. Kinikilala ho ko, Panginoon, na I am powerless. Can we just all bow down our heads? Pwede ho bang manalangin tayo at panalangin ho natin na ialay ho natin ang buhay natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya na Lord, everything I am, I give to you.
Let's all pray. Puso ho namin inyong sinisiyasat. Kami ho inyong talastas. Lahat ho ng aming lihim, sa iyo ho hindi linghid. Kilala ho nyo kami, Panginoon. Kilala nyo ho kami mula pa nung kami ho ay ipanganak. Sa loob pa lang ho ng sinapupunan ng aming ina, kilala nyo na kami. Ang inyong plano sa aming buhay ay nakalatag na bago pa lang ho kami likhain. Saan ho kami, Panginoon, magtutungo para ho kami ay tumakas ho sa inyo? Where can we go from your Spirit, O God? Where can we flee from your presence? If we go up to the mountains, you are there. If we ride on the wings of the dawn, you are there, Lord. If we make our dwellings Panginoon, in the land of the dead, even there you are. Even there we shall find you. Kahit o, Panginoon, magtago kami, Panginoon, sa dilim. Kahit ang dilim, Panginoon, liwanag din sa iyo, O Diyos. Wala kami, O Diyos, pupuntahan nang wala ka, Panginoon, para kami magtago. Kaya, Panginoon, alam namin, O Diyos, simulat sa pool, Panginoon, kami ho'y kilala niyo, tinawag niyo kami. And all that we need to do, Lord, is to heed your call, na tumugon ho sa inyong tawag. At kaakibat o ng pagtugon na yon ay pagsusuko ho ng buhay ng buong buo. Kaya sa oras na ito, O Diyos, isinusuko ho namin sa inyong amin hong buhay. We surrender our lives fully to you, Lord. Our wills, our desires. Ayun na ho, Panginoon, ang maging angarin, Panginoon, tibukin ho ng aming mga puso. Ayun na ho, O Diyos, ang maging aming kaligayahan, Panginoon. Kayo ho, O Diyos, ang aming maging kasapatan, ang aming patunguhan, Panginoon. Wala ho kaming ibang hanapin sa buhay, kundi ikaw ay maparangalan at masunod ang inyong kalooban, O Diyos. Salamat ho, Panginoon. Salamat ho, Panginoon, dahil simulat sa pool, O Diyos, kayo't kayo ang umpisa. Kayo rin ho, Panginoon, ang wakas. Kayo nang pinagmulan, Panginoon, ng aming kaligtasan. Kayong unang umibig sa amin. Nung kami makasalanan pa, inibig mo kami. Nung hindi kami mabuti, O Diyos, at never naman kaming naging mabuti, inibig mo ho kami. Aming kong kabutihan, Panginoon, nagmumula ho sa inyo. Ang amin hong katwiran ay kayo, Panginoong Jesus. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, we fully surrender our hearts to you, Lord. Our desires, our wills, our future, our past, our presence. Even our failures, Father God, we offer them to you, Father. At Panginoon, simula sa araw na to, O Diyos, mamuhay kami
Panginoon, na nakatalaga ho sa inyo, Panginoon, at umaasa sa inyo. May maaari ho na hindi namin alam kung anong maaaring mangyari bukas sa amin hong pagsunod ho sa inyo. Ngunit isa lang ho ang aming alam. Nang inyong plano, Panginoon, sa buhay namin ay mabuti. At wala hong mapapahamak sa sino man ho na sa inyo ay sumunod. Salamat ho sa inyo, Panginoon. Makita ho namin, Panginoon, ang buhay ho ni Paul, ni Saul, Panginoon, mula sa isang masamang tao na pinapatay at tinutuligsa ho ang mga mananampalataya ninyo. Ay binaligtad niyo ho, Panginoon, ang kanyang buhay. Ginamit niya, Panginoon, hindi dahil siya ginamit niyo siya upang mapalago, Panginoon, ang Kristyanismo. At madaming makakilala ho sa inyo. Hindi dahil siya matalino, magaling, kundi dahil sa kanyang kabulukan, Panginoon. Inari niya lahat ng kanyang kagalingan na kabulukan, Panginoon, sa inyong harapan upang makamtan lamang si Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Wala ko kami ibang pagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kayo't kayo pa rin, Panginoon. Kaya nga ho, Panginoon, kung meron ho kaming madaming buhay, wala ko kaming nais, Panginoon, gawin, kundi ikaw ay ibigin, ikaw ay sambahin, paglingkuran. Gamitin namin buhay upang mapaglingkuran ka at mga taong inyong iniibig. Salamat ho sa inyo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen po. Sa pagkano puso ko ay sa'yo.